Oo, gagawin ko itong mas detalyado, malinaw at organisado para mas madaling matutunan. Susunduin ko ang tanong mo, ang mga benepisyo ng first fruits, unang bunga ayon sa Biblia para sa mga Kristiyano. Gagamitin ko ang direktang mga talata sa Biblia at ipapaliwanag ang prinsipyo nito sa lumang tipan at bagong tipan. 1. Ano ba talaga ang first fruits? Sa lumang tipan, literal na pagbibigay ng unang at pinakamahusay na bahagi ng ani, grain, prutas, alak, langis, lana at betbe sa Diyos bago gamitin ang iba pa. Ito ay iniutos sa mga Israelita bilang pagsamba, Leviticus 23:9-14, Deuteronomy 26:1-11, Exodus 23:19. Sa bagong tipan, hindi na legal na obligasyon dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya, pero nananatili ang prinsipyo ng pagbibigay ng una at pinakamahusay sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, pinansyal, oras, talento at betpe. Si Jesus mismo ay tinatawag na first fruits ng muling pagkabuhay, 1 Corinthians 15:20. Pangunahing talata, Proverbs 3:9-10. Igalang mo ang Panginoon ng iyong mga kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong kinikita, kung gayon ay mapupuno ng kasaganaan ang iyong mga kamalig at ang iyong mga alilisan ay aapaw sa bagong alak. 2. Mga benepisyo ng first fruits ayon sa Biblia, detalyado. Narito ang mga pangunahing benepisyo na may kaukulang talata at paliwanag. 1. Pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos at paglalagay niya ng una, God First Principle. Ipinapahayag na ang lahat ay mula sa Kanya at sa Kanya dapat ibalik ang una. Deuteronomy 26:1-11, Exodus 23:19. Benepisyo, nagdadala ito ng tamang perspektibo. Hindi tayo ang may-ari, kundi ang Diyos. Ito ay nagpapaalala na huwag kalimutan ang Panginoon. Deuteronomy 8:17-18. Para sa Kristiyano, ito ay nagpapatibay ng relasyon. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos. Matthew 6:33. Resulta, mas malalim na pagtitiwala at hindi pagkakagapos sa salapi. 2. Pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Ang unang bunga ay tanda ng pasasalamat sa nakaraang pagliligtas at provision. Deuteronomy 26, inaalala ang pagkaalipin sa Ehipto at pagpasok sa Promised Land. Benepisyo, nagpapalakas ng puso ng pasasalamat. Sa NT, ito ay nagiging cheerful giving. 2 Corinthians 9:6-7. Nakakatulong itong labanan ang inggit o pagkalimot sa Diyos kapag may tagumpay. 3. Pagpapala at kasaganaan sa natitirang bahagi. Proverbs 3:9-10. Direktang pangako, puno ang kamalig at umapaw ang ani. Romans 11:16. Kung banal ang unang bahagi, banal din ang buong buo. Ezekiel 44:30. Upang ang pagpapala ay mapasa inyong sambahayan. Benepisyo, ang pagbibigay ng una ay nagpapabanal at nagpapala sa buong kita, negosyo o buhay. Maraming Kristiyano ang nakararanas ng hindi inaasahang provision pagkatapos magbigay ng may pananampalataya. Ito ay promise to come, pag-asa sa higit pa, koro, proteksyon, patnubay at pag-iwas sa sakit. Sa konteksto ng Exodus 23:23, kasunod ng first fruits instructions, ipinapangako ng Diyos ang kanyang anghel na mangunguna, proteksyon laban sa mga kaaway at kalusugan. Ilang aral ay nakikita rito ang proteksyon sa pamilya, walang sakit at matagal na buhay, batay sa Exodus 23 at Ezekiel 44:30. Benepisyo, espiritual at praktikal na proteksyon kapag inuuna ang Diyos. 5. Espiritual na kahulugan at pag-asa sa hinaharap, NT fulfillment. 1 Corinthians 15:20-23. Si Jesus ay first fruits ng muling pagkabuhay, garantiya ng ating resurrection. James 1:18. Tayo ay uri ng unang bunga ng mga nilalang ng Diyos. Benepisyo, nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan, pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Romans 8:23. Unang bunga ng espiritu at pag-asa sa buong ani, glory sa hinaharap. Ito ay nagpapaalala na ang ating buhay ay consecrated, itinalaga sa Diyos. 6. Pagpapala sa pamilya at komunidad. Ezekiel 44:30. Ang pagpapala ay mapasa sambahayan, benepisyo hindi lamang personal kundi nakakaapekto sa pamilya, simbahan at iba pa, suporta sa ministry, tulong sa nangangailangan, nagiging daan para mapalawak ang kaharian ng Diyos. 7. Sacrificial faith at character development.
Nagtuturo ng generosity, sakripisyo at pananampalataya, hindi leftovers kundi una at pinakamahusay. Benepisyo, lumalago ang karakter, mas malapit sa Diyos, mas masaya sa pagbibigay at mas epektibo bilang saksi ni Kristo. Paano ito isinasabuhay bilang Kristiyano ngayon? Hindi batas kundi prinsipyo ng puso. Maaaring unang sahod ng bagong taon trabaho, unang kita ng negosyo o unang bahagi ng anumang pagpapala. Gawin ng may kagalakan at pananampalataya, hindi pamimilit. Karaniwang kasama sa tithe pero maaaring hiwalay bilang karagdagang offering. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa halaga. 2 Corinthians 9:7. Mahalagang paalala, ang Biblia ay hindi guaranteed get-rich-quick formula. Ang tunay na benepisyo ay mas malalim na relasyon sa Diyos, pagtitiwala at espiritual na paglago. Minsan ang pagpapala ay hindi agad pera kundi kapayapaan, karunungan o ibang anyo. Kung gusto mo, higit pang talata o buong chapter explanation, paano simulan ang pagsasabuhay nito o comparison sa tithe, sabihin mo lang. Basahin mo rin personally ang Proverbs 3, Deuteronomy 26 at 1 Corinthians 15 para sa mas malalim na pag-unawa. Naway pagpalain ka ng Diyos habang natututo ka nito.